In this tutorial, ituturo ko nga sa inyo kung paano i-connect mostly ng Google Apps sa ating N8N like Gmail, Google Calendar, Google Sheets, Google Drive, BigQuery, and even the Red App. So, gagawin na nga natin tong tutorial na to para on our next workflow tutorial, hindi na natin ulit-ulitin kung paano bang i-connect ang mga Google Apps sa N8N. Let's start. First, punta nga muna kayo sa console.cloud.google.com. And then, once you hit enter, dito nga siya pupunta sa dashboard na to. And then, on your first project, pwede naman yan nang gamitin nyo na, pero mas maganda is pangalanan nyo na maayos. Gawa na lang tayo ng new project. Lagay natin dito ay N8N Workflow Connection. And then, no organization needed, just click create. So makikita nga natin na create na yung project natin, just hit select project para nandyan na tayo sa project na ginawa natin. The first thing to do is hit the burger icon here and then let us go to API services. Sa API services ay i-enable na nga natin lahat ng apps na gusto nating i-connect. Just hit enable API services and then hahanapin na natin sila isa-isa. First is Gmail API, and then click mo siya and then just hit enable. Pag na-enable mo siya, pupunta siya dito sa loob ng API na yon. What we want to do is enable the other API. So ang gawin lang natin ay balik tayo sa API services by clicking this API and services and then add ulit tayo. Calendar naman. Google Calendar. So Google Calendar API, Google Calendar, and then hit enable. And then, ganun lang yung gagawin natin sa mga susunod pa na app na gusto nating i-connect. Google Sheets. Google Drive. So, lastly nga is yung ating Red App. So, ang pipiliin nyo dito ay yung Data API v3 and then enable natin siya. So, once na-enable na natin lahat ng kailangan nating app from Google, ang next na natin ay to set up our OAuth consent screen. So, click nyo lang siya and then get started. After that, pangalanan lang natin yung ating app name. So, that's N8N Workflow. Okay, and then yung support email natin. So, kahit yung email nyo lang naman dyan, and then hit next. And then, dahil nga ito ay hindi organization, we can only select external. And then, hit next. And then, kahit yung email address lang rin natin kanina. Yan. Then, hit next. And then, just agree, continue, and then create. Once created, ang next na natin ay i-add yung ating mga data access. So, from data access, i-add na natin lahat ng scopes na kailangan natin, which is yung scopes ng lahat ng app. So, add or remove scopes lang tayo. So, unahin na natin yung Gmail. So, for me, ang lagi kong pinipili ay yung may pinakamaraming access na endpoint. So, makikita nyo dyan, meron kasing modify, compose, which is ang kaya lang niya is mag-draft and send email. While yung pinaka-main API kasi can do everything like read, compose, send. So, laging yun yung pinipili ko. So, click lang natin yan. So, next nga natin is yung calendar. So, piliin lang ulit natin yung may pinakamaraming access. So, click natin yan. Next natin ay si Google Sheets naman. Yan, piliin lang ulit natin yan kaysa yung read-only lang. Next naman natin ay si Drive. Okay, so yung pinakamaraming access ulit. Sunod naman ay si BigQuery. Kay BigQuery nga pala guys, we want to be safe on our database. Ayaw nating makapagbura tayo or kung ano man yung ma-edit natin sa data. So just to be safe, ang pinipili ko sa kanya is yung read-only lang. And then yung ating Red App. Makikita nyo na nasa unahan, read-only lang, meron namang manager account. So dito medyo special lang rin, kailangan nating click yung read-only. Yung mismo manage yung buong account mo. And also, what we really want to do is automate yung upload. So, select lang rin natin tong may upload na scope. Once na napili na natin lahat, scroll down lang tayo and then update natin yung scopes natin. Dapat makita nyo yan lahat dito. So, nakita nyo nga, meron tayong sensitive scopes dito. Nandito yung iba and then the others are in restricted scope. Save lang natin. Once nakasave na nga, ready na tayong gumawa ng ating client ID at secret key. So, click lang natin tong clients and then add tayo ng client. Ang pipiliin natin ay web application and then from web app, pangalanan lang ulit natin siya, N8N Workflow.
And then, makikita nyo dito sa baba, nakalagay Authorized Redirect URIs. Then, balik lang tayo sa N8N, select lang tayo ng node, ito na lang si Gmail, and then add tayo ng credentials. And from there, makikita nyo na dito yung redirect URL na kailangan natin. Click nyo lang siya para makopy, and then balik ulit tayo sa console ni Google and paste natin siya sa URI. Once na nandyan na siya, create lang tayo. Once na na-create natin siya, makikita na natin dito yung ating client ID, and then yung client secret na pwede na nating makopy. Tip ko lang guys, kasi hindi na napapakita sa inyo ng Google ulit yung client secret once na close natin itong window na to. I-download nyo na lang yung JSON file para in the future, pwede natin siyang buksan in Notepad and makita pa rin natin kung ano yung client ID and secrets natin. Or just in case na nawala nyo yung JSON file, pwede naman kayong gumawa ng panibagong client. Then dito nga sa client ID, paste lang natin client ID natin. Sa client secret naman, paste lang natin yung client secret natin. And then magkakaroon ka na ng option to sign in with Google. So, hindi pa natin pwedeng i-sign in yan kasi kailangan muna nating ilagay yung account natin as test user since hindi nga nakapublish yung app natin. So balik nga lang ulit tayo sa console ni Google and then punta tayo dito sa Audience. Sa Audience, kailangan mong mag-add ng test users. And then lagay mo nga lang dyan kung ano yung email na gagamitin mo to access and then save mo lang. Once na nakasave na, pwede na tayong bumalik sa N8N to sign in with Google. Select mo nga lang yung account na dinagdag mo and then hit continue and then select all mo lang yan. And then, continue mo lang. So, makikita nyo, nasasabihin na N8N na successful na yung connection natin to our Gmail account. So, ako, pinapangalanan ko to para hindi ako malito kung kanino bang API yung ina-access ko since sometimes meron akong ibang APIs na connected dito. So, pangalanan lang natin. And then save. So ayan, nakaset na yung ating Gmail access. So gawin lang natin lahat siya. Ipa-fast forward ko na lang tong video pero to the point na masusundan nyo pa rin naman. Okay, next natin sa calendar. And then at lang natin yung bago natin credentials. And then paste mo lang ulit dito yung ating client ID and then client secret. And then sign in ulit tayo. And then pili mo account, continue. Select ko lang lagi and then continue. Okay, once okay na, pangalanan lang ulit natin. Google Sheets naman. Add lang ulit tayo yung bagong credentials. Paste ulit natin yan, client ID. Paste ulit natin yung client secret and then sign in. Ganun lang ulit, select account, continue and then select all and then continue. Yan, successful na. Pangalanan ulit natin. Okay, Google Drive naman. Add lang tayo ng credentials. Add lang ulit natin client ID. Paste yung client secret, sign in, select account, continue, select all, continue, running. See, okay na nga yung Google Drive. Next naman, BigQuery, create credential. Paste ulit ang client ID. Paste na naman ang client secret, sign in ulit, pili ng account, continue, select all lang, continue, and then running na ulit. And then last yung red up, gawa tayo ng credential. Paste ang client ID, paste ang client secret, sign in with Google, pili ng account, continue, select all, and then continue. Running ulit. Then save. So ayan na nga, connected na lahat ng Google Apps na gagamitin natin sa ating mga susunod na tutorial. Hanggang dyan muna mga lakwacheros, tandaan, less manual work, more lakwacha.